Sa liblib na lalawigan ng Bataan, isang nagkukunwaring albularyo na nagngangalang Mang Tonyo ay isang demonyo sa balat ng tupa. Sa loob ng mahigit isang dekada, gamit ang mapanlinlang na pananalita at tusong taktika, naghasik siya ng kasamaan, sinasamantala ang pagtitiwala ng mga inosenteng tao upang kumita at bigyang kasiyahan ang kanyang kahalayan. Maraming dalaga dahil sa karamdaman at kawalang muwang ang nahulog sa kanyang kasuklam-suklam na bitag. Sa rurok ng kanyang mga kasamaan, isang batang buhay ang magpakailanman nang namalagi sa isang desyerto na gilid ng bundok. Malilibing ba magpakailanman ang katotohanan kasama ang mga malaking kasalanan ng mangkukulam? Sa panahon ng taglamig, ang mga bundok ng Sierra Madre sa Bataan ay nababalot sa yelo na lamig at isang kumot ng ulap. Sa mga dalisdis ng bundok, sina Bert at ang kanyang pinsang si Nestor ay naghahanap ng pulot-pukyutan. Ang gawaing ito ay isang pamana ng pamilya na nagbibigay ng ikabubuhay para sa kanilang sambahayan. Si Nestor, na may higit sa isang dekada ng karanasan, ay naglalakad ng may tiwala. Ang kanyang mga mata ay patuloy na sinusuri ang mga sinaunang puno. Samantala, si Bert, isang binata sa kanyang unang bahagi ng 20s, ay hindi maitago ang kanyang pag-aatubili sa harap ng nakakatakot na katahimikan ng kagubatan sa kabila ng pagsunod sa kanyang pinsan sa maraming okasyon. Nang magsimulang humilig ang araw sa kanluran, biglang natigilan si Bert. "Kuya Nestor, may nakikita ka ba?" Nanginginig ang kanyang boses. Sumimangot si Nestor. "Nakakita ng ano?" "Magmadali ka, malapit ng gumabi." Itinuro ni Bert ang isang malagong kumpol ng mga halaman sa unahan. "Nakita ko lang ang isang babae na nakasuot ng puti na dumadaan doon. Napakabilis." Itinanggi ni Nestor ito, ipinapalagay na naglalaro ang mata ng kanyang nakababatang kapatid. "Nerbyoso ka na naman. Siguro isang unggoy o usa. Magpatuloy ka. Ang pagsasalita tungkol sa mga demonyo ay magpapatawa sa kanila." Sinisikap na pakalmahin ang kanyang sarili, nagpatuloy si Bert, ngunit ang pakiramdam ng pagkabalisa ay patuloy na tumataas. Hindi niya maalis ang imahe mula sa kanyang isipan. Pagkalipas ng mga 10 minuto, nang tumawid sa isang tuyong ilog, muling sumigaw si Bert ng may labis na pagkabigla. Ang kanyang mukha ay naging maputla. "Doon, Kuya Nestor, sa sanga ng sinaunang puno ng balete." Sa pagkakataong ito, hindi maiwasang pansinin ni Nestor at kasunod ng direksyon ni Bert. Sa gitna ng makapal na dahon ng puno ng balete, kapwa sila natigil sa pagkakita ng isang malabong puting figura na nakaupo sa isang sanga. Ang mahabang buhok nito ay dumausdos na halos natatakpan ang mukha. Ang puting figura ay hindi gumalaw. Nakaupo lamang tahimik na parang isang estatwa sa gitna ng kumakalat na takip-silim. Ang mga mata nito ay tila nakatanim sa dalawang tagalabas. Nang walang sino man na nagsasabi ng isang salita, itinatapon ni Bert at Nestor ang kanilang mga kagamitan at bumalik sa direksyong pinanggalingan nila. Ang matinding takot ay naging sanhi ng paglimot nila sa daan at patuloy silang bumulusok pababa sa dalisdis. Sa kanilang pagmamadali, natapakan ni Bert ang isang malaking ugat na nakausli sa lupa at bumagsak siya. Agad siyang tinulungan ni Nestor. Nang sandaling iyon, isang matinding nakasusulasok na amoy, ang natatanging amoy ng nabubulok na bangkay, ang bumundol sa kanilang ilong. Ang amoy ay nagmumula mismo sa burol ng lupa kung saan bumagsak si Bert at ang mga pulutong ng langaw ay umiikot sa paligid nito na bumubuo ng mga maitim na kumpol. Pagkatapos makaahon mula sa gulat, nagsimulang mapansin ni Nestor ang mga irregularidad. Ang kanyang karanasan sa kagubatan ay nagsabi sa kanya na hindi ito amoy ng bangkay ng hayop. Ang isang hunch ay nagsabi sa kanya na may masamang nangyari. Nanginginig na hinugot niya ang kanyang lumang telepono mula sa kanyang bulsa at mabilis na tinawagan ang pulisya ng bayan. Wala pang isang oras ang nakalipas. Ang pulisya ng lalawigan at iba pang mga unit ng serbisyo ay dumating at isinara ang buong lugar.
Sa ilalim ng liwanag ng mga flashlight at espesyal na ilaw, ang tanawin ng krimen ay unti-unting lumitaw. Ang bunton ng lupa kung saan bumagsak si Bert ay maingat na hinukay. Kung mas malalim ang kanilang hukay, mas nagiging kakilakilabot ang amoy. At pagkatapos ay lumitaw ang hindi inaasahan ng sinuman. Isang katawan ng babae sa isang advanced na estado ng pagkabulok ang basta-basta na inilibing sa ilalim ng lupa at mga bato. Ang biktima ay nakasuot ng manipis na pajama at may malalim na marka sa kanyang leeg mula sa pagkakabigti. Sinimulan ng mga forensic examiner ang kanilang trabaho. Maingat na kinukolekta ang bawat maliit na bakas na natitira. Nakakita sila ng ilang kakaibang hibla ng buhok na hindi kabilang sa biktima. Ilang kakaibang marka ng sapatos na nakalimbag sa basa-basang lupa. At ang pinakamahalaga, sa ilalim ng mga kuko ng biktima, may kaunting balat ng tao na nagpapahiwatig na siya ay lumaban ng husto bago mamatay. Ang isang pagsusuri sa katawan sa pinangyarihan ay tinukoy na ang biktima ay namatay mga 3 hanggang 4 na araw na ang nakalipas. Maliwanag na sinubukan ng nagkasala na itapon ang katawan sa isang liblib na lokasyon, umaasa na ang kanyang mga kasalanan ay malilibing kasama ang malaswang biktima. Ngunit hindi niya alam na ang isang pagkakabagay at ilang hindi maipaliwanag na mga elemento ng espiritual ang magdadala sa kanyang mga kasalanan sa liwanag. Sa morgue ng ospital ng bayan, ang hangin ay makapal sa amoy ng disinfectant at pagdadalamhati. Ang katawan ng babaeng biktima ay dinala dito upang hintayin ang pagkakakilanlan. Dahil sa advanced na proseso ng pagkabulok, ganap na nabago ang mukha ng biktima na ginagawang imposible ang pagkakakilanlan gamit ang mata. Ang mga investigador ay nahaharap sa unang nakakagambalang palaisipan. Sino ang biktima? Isang anunsyo na humihingi ng impormasyon tungkol sa biktima ay mabilis na ipinalabas sa mga kalapit na bayan na may kaunting natitirang pagkakakilanlan. Babae humigit kumulang 20-25 taong gulang, nakasuot ng kupas na mapusyaw na kulay rosas na pajama. Sabay-sabay ding nirepaso ng mga task force ang buong listahan ng mga missing person report sa nakalipas na ilang linggo. Ang presyon ay tumitimbang sa mga balikat ng pulisya. Alam nila na hanggang ang pagkakakilanlan ng biktima ay isang misteryo. Ang pagkakakilanlan ng nagkasala ay mananatiling malalim sa kadiliman. Kinaumagahan, nang magsimulang kumalat ang impormasyon tungkol sa pagpatay sa mga tao, isang mag-asawang matanda ang lumapit sa istasyon ng pulisya ng lalawigan. Sila sina Mang Andres at Aling Elena. Ang kanilang mga mukha ay lanta, ang kanilang mga mata ay lumubog ng malalim mula sa maraming gabing walang tulog at higit sa lahat, ang pagkabalisa at takot ay nakikita. Dumating sila upang iulat ang pagkawala ng kanilang nag-iisang anak, si Elena, 24 taong gulang, na hindi na nakikipag-ugnayan sa pamilya sa nakalipas na 3 araw. Nang ipakita sa kanila ng mga investigador ang mga larawan ng mga damit ng biktima, nanginginig si Aling Elena. Siya ay lumuhod at isang nakakadurog pusong daing ang umalingaw-ngaw. Sa pamamagitan ng luha, kinilala niya na ito ay ang pajama na binili niya mismo para sa kanyang anak na babae sa palengke ng bayan noong nakaraang buwan. Ang pinakamalaking takot ng mag-asawa ay natupad. Ang anak na babae na labis nilang minahal ay brutal na pinatay. Ayon sa madamdaming pahayag ni Mang Andres, ang kanyang pamilya ay nagmula sa isang mahirap na pinagmulan sa bayan. Si Elena ay isang masunurin, mapagmahal na anak na babae na nakatapos ng high school at madalas na tinutulungan ang kanyang mga magulang sa kanilang pagsusumikap. Hindi siya nag-aral sa kolehiyo ngunit humingi ng trabaho bilang isang manggagawa sa pagtahi sa isang pabrika sa Maynila, nagtitipid ng bawat sentimos na ipinadala upang suportahan ang kanyang pamilya. Ang buhay sa malayo ay puno ng mga paghihirap, ngunit si Elena ay hindi kailanman nagreklamo. Mga 6 na buwan na ang nakalipas, ikinwento ni Elena sa kanyang ina na nagkaroon siya ng sakit sa gynecological at patuloy na nagpapagamot sa mga klinika sa lungsod nang walang resulta. Dahil dito,
Naubos na rin ang pera. Nang makita ng mag-asawa na lalong nanghihina ang kanilang anak, hinikayat nila siya ni Elena na bumalik sa kanilang bayan. Sa bayan, narinig nila ang tungkol kay Albulario Tonyo na nasa bundok malapit na may talento sa pagtataboy ng masasamang espiritu, nagpapagaling ng lahat ng uri ng sakit, kabilang ang mga lihim na karamdaman ng kababaihan. Ang dalawang matatanda ay katulad ng mga taong nalulunod na umaagapay sa isang dayami. Kahit na wala silang labis na pera sa bahay, nagawa pa rin nilang manghiram ng ilang libong piso. Itinuturing iyon bilang lahat ng pag-asa upang iligtas ang kanilang anak. 3 araw na ang nakalipas. Mismong sina Mang Andres at Aling Elena ang naghatid kay Elena sa kubo ni Albulario Tonyo. Ang lumang kubo ay madilim at kahina-hinala, puno ng mga kakaibang anting-anting na naging dahilan upang sila ay mag-atubili. Ngunit nang marinig ang matatamis na salita na puno ng kumbiksyon mula sa mangkukulam na may puting balbas, ang anumang pag-aalinlangan ay nawala. Ipinahayag ni Albulario Tonyo na si Elena ay pinagmumultuhan ng isang espiritu at kailangang manatili sa kubo ng ilang gabi para sa kanya na magsagawa ng isang ritual upang itaboy ang masamang espiritu at linisin siya. Dahil sa ganap na paniniwala, iniwan ng mag-asawa ang kanilang anak at umuwi. Nang sumunod na araw, nang bumalik sila para bisitahin si Elena, hindi nila siya nakita. Kalmadong sinabi ni Albulario Tonyo na si Elena ay sinundo ng kanyang kasintahang lalaki mula sa Maynila. Sinisipan niya ang mag-asawa dahil sa hindi nila alam kung paano turuan ang kanilang anak na magkaroon ng ganitong kalayaan. Sa una, galit at nahihiya ang mag-asawa. Tinatanong ang kanilang anak na babae kung bakit siya umalis nang walang paalam. Ngunit pagkatapos lumipas ang isang araw, hindi nila matawagan si Elena o tanungin ang kanyang mga kaibigan. Ang intuisyon ng isang magulang ay nagsabi sa kanila na may nangyaring mali. Nagpasya silang mag-ulat sa pulisya at pagkatapos ay natanggap nila ang pinakamasakit na balita. Ang pahayag ng mag-asawang Andres ay nagbigay ng isang napakahalagang bakas sa pulisya, isang pangalan na hindi pa nagpakita sa isang hinala, Albulario Tonyo, na ang tunay na pangalan ay Anton Lagman. Ang buong atensyon ng espesyal na task force ay nakatuon ngayon sa lihim na Albulario. Mula sa pahayag ng pamilya ng biktima, isang subpina ang agarang ipinatupad para kay Anton Lagman, aka Albulario Tonyo. Nang dumating ang pulisya sa kubo, nakaupo pa rin siya sa isang bangkito na gawa sa kahoy na ikinakaway ang kanyang pamaypay na dahon ng palma. Ang kanyang puting balbas at brown na damit ay lalong nagpatingkad sa kanyang misteryosong hitsura. Nang makita niya ang pulisya, hindi siya natakot o natakot. Tinanong lang niya, "Ano ang maipaglilingkod ko sa inyo mga opisyal?" Sa silid ng interogasyon na nakaharap sa isang batikang investigador na natili siyang hindi karaniwan. Umupo siya ng tuwid. Ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa mesa at sinagot ang bawat tanong ng maingat nang walang pag-aatubili. Inamin niyang nakatagpo niya si Elena. Ikinwento niya ang parehong kwento na sinabi niya sa mga magulang ng dalaga. Dinala sa akin ni Elena ng kanyang pamilya para gamutin ang panliligaw ng masasamang espiritu. Matapos magsagawa ng isang panimulang ritual, nakita kong pagod siya, kaya sinabihan ko siyang magpahinga sa kwarto. Pagkaraan ng isang oras, dumating ang isang lalaki na mukhang gwapo at nakasakay sa isang motorsiklo na nagsasabing siya ang kasintahan ni Elena at sinundo siya para sa isang kagyat na bagay. Nakita ko silang nag-uusap na parang malapit sila, kaya hindi na ako nagtanong. Bago siya umalis, nagpasalamat pa si Elena sa akin. Wala na akong alam tungkol sa nangyari pagkatapos noon. Ang kwento ni Anton ay tila makatwiran at walang puwang para sa pagdududa. Gumaan siya ng isang gawa-gawang kasintahan para ilipat ang pananagutan mula sa kanyang sarili. Nang tanungin siya ng investigador tungkol sa mga pagkakakilanlan ng lalaki, inilarawan niya ito sa pangkalahatang termino bilang humigit kumulang 5'7", nakasuot ng itim na jacket, sombrero at maskara
kaya imposibleng makita ang kanyang mukha. Ang kanyang pahayag ay nanatiling pareho sa simula't simula na may pakikipagtulungan ngunit mapaghamong saloobin. Ang propesyonal na intuwisyon ay nagsabi sa mga investigador na nagsisinungaling ang taong ito ngunit walang anumang ebidensya upang ibunyag ang kanyang mukha. Tapos na ang 24 na oras na maksimum na panahon ng pagpigil sa administratibo. Napilitan ang pulisya na paalisin si Anton. Ang albularyo ay lumabas sa istasyon ng pulisya. Ang mga sulok ng kanyang bibig ay bahagyang tumaas sa isang ngiti na halos hindi nakikita. Naniniwala siyang nilinlang niya ang lahat, na ang kanyang mga kasalanan ay hindi kailanman matutuklasan, ngunit hindi sumuko ang espesyal na task force. Agad na lumipat ang direksyon ng investigasyon sa isang tahimik ngunit nagtataglay ng maraming sikreto, ang cellphone ng biktima. Bagamat itinapon ng nagkasala ang cellphone, sa panahon ng digital hindi madaling mawala ang data. Isang sinag ng pag-asa ang sumilay ng kumpirmahin ng pamilya ng biktima na ginamit ni Elena ang isang smartphone at nag-log-in sa isang iCloud account, isang espesyal na koponan na binubuo ng mga eksperto sa high-tech na krimen ang binuo. Sa pakikipagtulungan ng pamilya sa pagbibigay ng numero ng telepono at kinakailangang personal na impormasyon, sinimulan nila ang proseso ng pagbawi ng data mula sa cloud account ni Elena. Bawat minuto na lumipas, ang loob ng opisina ng forensic team ay hindi mapakali. Hinihintay ng buong task force habang nagpipigil ng hininga, umaasang makahanap ng kahit maliit na bakas. At pagkatapos ay nangyari ang isang himala. Pagkatapos ng maraming oras ng masigasig na trabaho, matagumpay na na-access ng technical team ang cloud storage account ng biktima. Sa gitna ng maraming mga larawan, contact at mensahe, nakakita sila ng isang espesyal na file, isang maikling pag-record ng audio na higit lamang sa 1 minuto na automatikong na-backup sa iCloud ilang oras lamang bago ang oras na kumpirmadong namatay ang biktima. Nanginginig na pinindot ng investigador ang play button. Ang buong silid ay napuno ng katahimikan, tanging ang tunog na nagmumula sa mga speaker ng computer. Nagsimula ito sa isang antok at mahinang boses, ngunit puno ng takot ni Elena. "Albularyo, anong ginagawa mo sa akin? Bakit ang init ng katawan ko?" Bilang tugon ay isang malalim na garalgal na boses ng isang lalaki, ganap na naiiba sa ordinaryong boses ni Albularyo Tonyo. "Tumahimik ka. Dapat kang magsilbi sa akin o hindi aalis ang espiritu." Sinundan ito ng pag-aagawan, ang tunog ng mga damit na punit-punit at ang nahahadlangan na hagulgol ni Elena. Ang dalaga, sa kanyang delirious state dahil sa epekto ng mga gamot, sa pamamagitan ng huling pambihirang pagsisikap, ay pinamamahala ang pindutin ang pindutan ng pag-record sa kanyang cellphone bago siya pigilan ng malaswang mangkukulam. Ang pag-record ay natapos sa isang masakit na umol bago tumahimik. Ang maikling pag-record ay nagpakita ng buong katotohanan. Ito ang matibay na ebidensya na hindi matutulan na nagpapabulaan sa mamamatay tao na nakadamit bilang isang pari. Lumalabas na sa pagtatapon ng cellphone ng biktima, hindi niya alam na maaaring mabawi ng cloud storage technology ang data at ang kanyang kakulangan ng kaalaman na iyon ay naging lubid na bumibigti sa kanya. Gabi na, ngunit walang sino man sa task force ang makatulog. Ang pag-record na nakuha mula sa iCloud account ni Elena ay naging hindi matutulan na ebidensya. Ang garalgal na boses sa pag-record ay kinumpirma ng mga forensic sound expert upang tumugma sa boses ni Anton Lagman. Malinaw na parang araw. Ang magalang na albularyo na iyon ay isang masamang demonyo, isang malamig na mamamatay tao. Ang warrant of arrest at search warrant para sa bahay ni Anton Lagman ay nakumpleto na. Naghihintay na lamang ng lagda ng direktor ng Piskalya ng Lalawigan sa unang oras ng susunod na araw bago maipatupad. Si Police Colonel Ricardo Diaz, pinuno ng espesyal na task force, isang lalaking nakaranas ng daan-daang maliliit at malalaking kaso, ay pabalik-balik sa loob ng opisina. Kahit na mayroon siyang ebidensya sa kanyang mga kamay, nakaramdam pa rin siya ng hindi maipaliwanag na pagkabalisa.
Si Anton ay tuso at mapanganib at pinapalaya siya kahit isang segundo sa labas ng batas ay maaaring magdulot ng hindi inaasahang kahihinatnan. Ang pakiramdam ng isang pulis na may maraming karanasan ay nagsabi sa kanya na ang panganib ay nagkukubli pa rin sa isang lugar. Nang sandaling iyon, ang telepono sa tungkulin ay umalingaw-ngaw ng may pagmamadaling ringtone na sumisira sa katahimikan ng gabi. Sa kabilang dulo ng linya ay ang boses ng isang lalaki, halos nalulunod sa takot. "Hello, police, tama ba? Tulungan niyo ang anak ko. Nawawala siya." Ang tumatawag ay si Mang Juan. Sa pamamagitan ng kanyang nag-aatubiling ulat, sinabi niya na ang kanyang anak na babae, si Elena, 22 taong gulang, ay hindi nakikipag-ugnayan sa pamilya sa loob ng mahigit isang araw. Noong nakaraang tanghali noong huling nakipag-usap ang pamilya kay Elena, sinabi ni Elena na sinusunod niya ang payo ng kanyang mga kaibigan na pumunta sa bahay ni Albulario Tonyo sa bundok para magsagawa ng ritual para sa swerte at hilingin ang isang matagumpay na negosyo. Nang huli na at hindi pa rin nakakabalik, tinawagan siya ng pamilya, ngunit naka-off na ang cellphone niya. Sa una, naisip lang nila na abala ang kanilang anak na babae o nananatili sa bahay ng kaibigan. Ngunit nang marinig nila ang mga bulong-bulungan na iniimbestigahan ng pulisya ang isang pagpatay na kinasasangkutan ng lugar ng bundok, ang kanilang loob ay nagsimulang magpainit sa takot at agad silang tumawag sa hotline. Ang bawat salita ni Mang Juan ay parang martilyo na humahampas sa isipan ni Police Colonel Diaz. Muli, Albulario Tonyo, muli isang dalaga. Ang nakakatakot na senaryo ay paulit-ulit. Si Elena ay nasa mga kamay ng masamang demonyo sa loob ng mahigit isang araw. Nakabinbin ang kanyang buhay sa balanse. Walang panahong maghintay. Lahat ng koponan sa posisyon. Emergency situation. Ang suspek ay may potensyal na magsagawa ng krimen sa isa pang biktima. Hindi pinapansin ang naghihintay na proseso ng utos. Kailangan nating kumilos kaagad. Iyan ang utos ko. Lahat ng koponan ay umalis. Ang boses ni Police Colonel Diaz ay umalingaw-ngaw ng malakas at desidido. Sa loob lamang ng wala pang 5 minuto, mahigit 20 kriminal na pulis at mga sundalong pulis na may kumpletong kagamitan ang nagtipon na hinati sa maraming koponan na lumipat sa mga espesyal na sasakyan. Ang convoy, walang mga sirena. Tahimik na binuwag ang kadiliman at mabilis na tumungo patungo sa bundok. Ang plano ng paghuli ay inilatag sa daan. Papalibutan ng unang koponan ang lahat ng kalapit na kalsada sa paligid ng kubo na pumipigil sa suspek na makatakas. Ang pangalawang koponan, ang koponan ng lead, ay direktang sasalakayin, pipigilan ang suspek at ililigtas ang bihag. Nang makarating ang convoy sa paanan ng bundok, huminto ang lahat, pinatay ang mga makina. Mabilis na bumaba ang mga sundalo sa sasakyan, tahimik at propesyonal na gumalaw sa kadiliman. Ang kubo ni Anton ay lumitaw sa harap nila. Isang lumang kubo na nalubog sa nakakatakot na katahimikan. Ang buong bahay ay madilim. Tanging isang maliit na bintana lamang sa loob na silid ang naglalabas ng madilaw-dilaw na sinag ng ilaw mula sa isang nag-iisang kandila. Matapos mapunta sa posisyon ang lahat ng team, ang strike team na binubuo ng mga bihasang sundalo ay dahan-dahang lumapit sa pangunahing pintuan. Ibinigay ni Police Colonel Diaz ang huling utos. Wasak! Ang manipis na kahoy na pinto ay ibinagsak ng isang malakas na sipa. Pulis. Lahat ng tao ay tumigil. Sabay-sabay na sumugod ang mga sundalo. Ang nakita sa loob ay nagpatigil sa lahat. Sa gitna ng magulong silid na puno ng amoy ng insenso at herbal na gamot ay isang marupok na kama na gawa sa kawayan. Sa kama, si Elena ay nakahiga na walang galaw sa isang semi-conscious state. Nakasuot lamang ng kanyang manipis na damit na panloob. Ang mangkukulam na si Anton Lagman na nakasuot lamang ng shorts ay naglalagari sa mga bote at garapon sa mesa. Nang marinig ang ingay, nagulat siya. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng matinding pagkabalisa nang makita niyang nakatutok sa kanya ang dilim na dulo ng baril. Dahil nahuli sa guwardya,
Walang oras ang demonyo upang gumawa ng anumang reaksyon sa loob ng ilang sandali. Dumating ang 2 kriminal na pulis at ibinagsak siya sa sahig. Ang isang pares ng malamig na posas ay mahigpit na ikinulong ang kanyang masamang mga kamay. Kasabay nito, ang isang babaeng tiktik ay agad na kumuha ng manipis na kumot at ibinalot ito sa biktima. Dahan-dahang nagpapatahimik sa kanya at sinusuri ang kanyang kondisyon. Binigyan si Elena ng malakas na dosis ng pampakalma. Sa kabutihang palad, ang mga sundalo ay pumasok sa takdang oras bago na kumpleto ng mangkukulam ang kanyang huling malaswang kilos. Kung nagtagal pa sila ng ilang minuto, maaaring nangyari ang isa pang trahedya. Ang biglaang pagsalakay ay matagumpay na nagawa at ang demonyo ay nahuli sa kanyang tirahan. Ang maskara ni Anton Lagman bilang isang albularyo ay ganap na tinanggal na iniiwan lamang ang tunay na mukha ng isang abot-abot na kriminal. Bumalik sa silid ng interogasyon, ang kapaligiran ay ganap na naiiba. Wala nang kalmado at mapanghamong saloobin, sa halip isang mabigat na katahimikan na tumitindi sa sukdulan. Nakaupo si Anton doon, nakayuko ang ulo, at ang malamig na posa sa kanyang mga kamay ay tulad ng isang malupit na paalala ng kanyang mga kasalanan. Sa harap niya, si Police Colonel Diaz ay hindi nagsalita. Inilagay lamang niya ang recording device sa mesa at pinindot ang play button. Muli, ang desperadong pag-aagawan at humihinging pakiusap ni Elena ay umalingaw-ngaw sa saradong silid. Albularyo, anong ginagawa mo sa akin? Pagkatapos ay ang garalgal na boses niya. Tumahimik ka, dapat kang magsilbi sa akin o hindi aalis ang espiritu. Sa pagtatapos ng pag-record, ibinagsak ni Police Colonel Diaz ang kanyang kamay sa mesa at ang malakas na ingay ang naging dahilan upang mapatalon si Anton. May sasabihin ka pa ba? Ang kanyang boses ay hindi na isang tanong sa interogasyon ngunit isang galit na dagundong. Naririnig mo ba? Yun ang paghingi ng tulong ng isang naghihirap na kaluluwa. Yun ang boses ng dalaga na walang puso mong sinaktan at pinatay. May gusto ka pa bang umarte? Nanginginig si Anton, namumutla ang mukha at tumatagas ang pawis sa kanyang damit ngunit pinilit pa rin siya ng kanyang katigasan na tanggihan ang krimen. Hindi ko alam, hindi ako iyon. Hindi, ako ba? Isa pang investigador ang lumapit at naghagis ng isang pile ng larawan sa mesa sa harap ni Anton. Kung gayon, ano ito? Ito si Elena, ang 22 taong gulang na biktima na katatapos naming iligtas sa iyong mga kamay sa kalagitnaan ng gabi. Binigyan mo rin siya ng gamot, hinubaran siya, at binalak na bigyan siya ng kasamaan, tama? O sasabihin mo bang may dumating din na kasintahan para sunduin siya? Ang bawat larawan na kinunan sa pinangyarihan, na kinunan si Elena sa kanyang delusional state, ay parang mga kutsilyo na tumutusok sa huling pagtanggi ni Anton. Tinitigan niya ang mga larawan at pagkatapos ay tumingin sa recording device. Ang psychological defense wall na matagal niyang itinayo ay ganap na bumagsak. Alam niyang tapos na ang lahat. Itinaas niya ang kanyang mukha sa kisame, huminga ng malalim, at pagkatapos ay tumawa ng baliw at nakakagulat. Nahuli na, tapos na ang lahat, tama, ginawa ko ang lahat. Nagsimula nang bumukas ang pinto ng impyerno mula sa pahayag ng demonyo na nagbubunyag ng isang kadena ng mga kasalanan na tumagal ng mahigit 1 dekada. 10 taon na ang nakalilipas, si Anton ay isang walang trabaho, tamad sa paggawa, ngunit gusto ng kasiyahan. Sa isang paglalakbay sa bundok, nakita niya ang mga lokal na nagtitiwala ng bulag sa mga espiritual na bagay at isang masamang ideya ang sumibol. Nagsimula siyang lumikha ng isang fasad para sa kanyang sarili. Hinayaan niya ang kanyang buhok at balbas, nagsuot ng kakaibang mga damit, natuto ng ilang walang kabuluhang mga spell online, at pagkatapos ay tinawag ang kanyang sarili bilang isang albularyo na may kakayahang magpagaling ng sakit. Sa una, dinadaya lang niya ang maliliit na halaga ng pera sa pamamagitan ng pagsamba sa ilog sa bahay. Upang bumuo ng tiwala, hindi siya nag-atubiling umarkila ng mga tao upang magpanggap bilang mga pasyente.
Gumawa siya ng mga eksena na nagpapagaling ng mga sakit. Isang malusog na tao na nagpapanggap bilang isang pilay at pagkatapos ng ilang pagcast, tumayo at naglakad ng normal. Ang isa pang tao ay nagpanggap na bingi at pagkatapos uminom ng elixir. Sa katunayan, isang candy, nagkunwari siyang nakarinig na muli. Kumalat ang balita at ang mga mapaniwalang tao na may mababang edukasyon sa malalayong lalawigan ay nagsimulang dumating sa kanya ng parami ng parami. Naging siyang albularyo Tonyo na iginagalang ng lahat. Sa sandaling nagkaroon siya ng ganap na tiwala, ang mga mapang-akit na pagnanasa sa kanyang kalooban ay nagsimulang lumitaw. Pinuntirya niya ang mga dalaga, lalo na ang mga nagdurusa sa mga gynecological na sakit, mga karamdaman na nagpahirap sa kanilang pumunta sa ospital at madaling maniwala sa mga espiritual na paggamot. Ang kanyang taktika ay palaging nagsasabi sa kanila na pinagmumultuhan sila ng mga espiritu na may matinding karma at kailangang manatili sa kubo upang magsagawa ng isang ritual upang itaboy ang masamang espiritu. Ang ritual na pagtataboy ng espiritu ay, sa katunayan, isang kasuklam-suklam na bitag. Lihim siyang naghalo ng mga gamot, mga pampagana na nagmula sa mga halamang gamot na natutunan niya sa kanyang sarili, na hinaluan ng ilang durog na tabletas sa pagtulog at ibinigay sa mga dalaga sa ilalim ng dahilan ng banal na tubig para sa paglilinis. Nang mahilo na ang biktima na wala ng kakayahang lumaban, gagawin niya ang mga nakatutuwang aksyon. Kinabukasan, kapag nagising sila sa isang delirious state, kikatha siya ng mga kakaibang kwento tulad ng, "Ang espiritu ay itinaboy kagabi. Ang iyong katawan ay nakakatakot, ngunit ako ay nandito upang panatilihin ito sa ligtas o ito ay isang bahagi ng ritual upang payagan ang iyong katawan na maging ganap na dalisay upang payagan ang mga masasamang espiritu na bumitiw." Mahigit sa 10 dalaga ang naging biktima niya sa loob ng 10 taon. Hindi nila napagtanto na sila ay ginahasa. Maraming mga kababaihan ang bumalik at nagdala ng pera at alay upang pasalamatan ng guro sa pagliligtas sa kanila. Ang kondisyon ng kanilang sakit ay hindi bumuti, ngunit palagi siyang may dahilan upang bigyang katwiran ito. Ang iyong karma ay napakabigat, kailangan pang magsagawa ng maraming ritual. Sa ganoong paraan, nabigyang kasiyahan niya ang kanyang mga masasamang pagnanasa at nakuha ang pera ng mga biktima tungkol sa kaso ni Elena. Malamig niyang ipinagtapat. Nang gabing iyon, matapos bigyan ng gamot si Elena, ginawa niya ang masasamang kilos. Ngunit sa kasamaang palad, ang dosis ng gamot ay maaaring hindi sapat na malakas o ang paglaban ni Elena ay mas mahusay kaysa sa iba. Sa gitna ng kanyang mga aksyon, hindi malinaw na nagising si Elena. Napagtanto ang kakilakilabot na katotohanan, lumaban siya ng husto, kinakalmot siya. Sa kanyang matinding panik dahil sa takot na ilantad, ang kanyang masamang kalikasan ay lumitaw. Ginamit niya ang kanyang sinturon upang bigtihin ang biktima hanggang sa siya ay malagutan ng hininga, upang itago ang krimen. Upang itago ang krimen, naghintay siya hanggang malapit na mag-umaga. Nang madilim pa rin ang langit, buhatin ang katawan ni Elena, sinundan ng daanan, umakyat sa tuktok ng bundok, humukay ng mababaw na hukay, at ilibing ang katawan. Itinapon din niya ang cellphone ng biktima, binasag ito, at itinapon sa kabilang creek. Akala niya nabura na ang lahat ng bakas. Hindi niya sukat akalain na ang maikling audio recording ay automatikong magsisync sa iCloud at magiging ebidensiya para ibunyag siya. Sa buong proseso ng pagtatapat, si Anton Lagman ay hindi nagpakita ng anumang pagsisisi. Masigasig niyang ikinuwento ang kanyang mga kasalanan, hindi nag-aalala na parang ikinukwento niya ang kwento ng ibang tao. Kahit na tinanong tungkol sa kanyang emosyon, nakangisi pa siya. Kasalanan nila kung bakit sila tanga. Anong panahon na at naniniwala pa rin sila sa mga bagay na may kinalaman sa espiritu. Sila ang lumapit sa akin, kusang loob na nag-alay. Tinutulungan ko lang silang pagalingin ayon sa paraan ko. Namatay ang dalaga dahil sa kanya.
Kung nanatili lang sana siyang tahimik, walang mangyayari. Ang paglilitis sa korte ng Anton Lagman ay isinagawa sa stadium ng bayan na umaakyat ng libu-libong mga lokal na residente. Ang buong lugar ay tila sumabog sa galit nang ihayag ang kanyang mga malalaking krimen. Ang nagtakdang audio recording ay pinatugtog muli sa harap ng korte. Ang pagsusumamo ng tulong ng biktima na si Elena ay nagpaiyak sa lahat. Ang pahayag ni Elena, ang babaeng maswerte na nailigtas, ay naging buhay na patotoo, na naglalantad sa tunay na mukha ng demonyo na nakasuot ng balat ng isang pari. Nakatayo sa harap ng hukom, si Anton ay nanatiling mapagmataas, walang paumanhin sa mga pamilya ng mga biktima. Sa maraming seryoso at natatanging mga krimen, ang pagpatay, panggagahasa, pandaraya at pagkuha ng ari-arian, hinatulan ng hurado si Anton Lagman ng pinakamataas na parusa, kamatayan. Ang malubhang parusa ay ganap na ipinatupad na nag-aalis ng isang pag-aalala ng lipunan, nagdadala ng katarungan sa mga biktima at nagsisilbing isang malalim na babala sa mga naniniwala sa mga pamahiin. Taus-puso akong nagpapasalamat sa mga manonood sa panonood sa buong kaso. Ang kwento ng albularyo na si Anton Lagman ay isang matibay na babala tungkol sa kakilakilabot na mga kahihinatnan ng pamahiin. Ang bulag na pananampalataya na inilalagay sa maling lugar ay hindi lamang nagiging sanhi ng pagkawala ng pera at kalusugan, ngunit maaari ring itulak ang iyong mga mahal sa buhay sa mga kamay ng isang demonyo. Umaasa ako na sa pamamagitan ng kasong ito, ang bawat isa sa atin ay mananatiling alerto, magtiwala sa modernong medisina at batas, upang walang higit pang mga nakapanlulumong trahedya ang mangyari.